afternoon po muli sa ating lahat. Good afternoon, Father Abe. Good afternoon, Brother Good Edwin. afternoon po sa ating mga masugid na taga-subaybay sa Almosalita Apologetics segment every Sunday 3 p.m. So, unang-una po, bumabati po kami sa inyo ng Happy Valentine's Day po. Kaya po ako'y naka-red ngayon, Father. Yes. Dahil ako'y tayo nag-celebrate ng kapistahan ni San Valentino. So, before we start this program, kindly share this episode. Start a watch party maybe and share the link to your group chat, group page sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kasama sa parish, kapwa servants. Please share. Para hindi lang tayo yung matuto ngayong hapon, kundi marami pa tayong mabahaginan ng kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Okay? And again, kapag babati po tayo, kindly state kung nasaan po kayong lugar and isa-shout out po namin yan. Katulad po nito, si Brother Lex Evangelista, Father, na taga Bulacan, na kahit hindi niya nilagay, Father, kung nasan siya, kabisado ko na. Kasi every Sunday po, nanonood sa atin. I guess, taga SJDM Bulacan siya, if I'm not mistaken. Okay. So, yung mga greetings po ninyo, kindly include po kung nasang lugar po tayo. And share po. Yes po. Okay. Katulad din nito ni Sister Cora Ranieses. Good afternoon po sa inyo. Okay. We also have We also have Sister Josie Villacorta. Good afternoon po sa inyo, watching right now. Okay, Sister Marisa Rayos. Good afternoon po sa inyo. Ang ating isa sa ating mga director, Father, dito sa studio, si Tito Jeffrey Duero. Good afternoon po, Tito. Ayan, greeting na si Brother Roy Ermitanyo. Ako, from UP. Yes. Palagi po nating taga-subaybay. Okay, so muli po, maaaring nagtataka kayo kung bakit, Father, wala na naman po yung yung main host po natin dito sa Almosalita. Yung may-ari mismo ng show, si Father Luciano Feloni, si Father Lucho. Meron lamang po siyang emergency meeting. Supposedly po nandito dapat siya ngayon, pero dahil may emergency call po, hindi po siya makaka-attend. Yeah, wala pong date si Father Lucio kung hindi may meeting. May meeting po. Nililinaw po namin, si Father Lucio po ay walang date, may emergency meeting lamang po. Okay? So ito po, si Sister Edith Obilio. Good afternoon po, watching from Quezon City. Okay? Si Sister Rose Chachi Amelia from Saipan. Oh, wow. Very nice. Si Sister Kung Cherry Patsoy. Kung Hey Patchay. Si Sister Florencia Aranding from Cainta, Rizal. Good afternoon po sa inyo. We also have Sister Che Atienza from Tandang Sora and Sister Florencia Aranding from Cainta, Rizal. Okay? So once again po, don't forget to share this episode po sa ating mga group pages, sa ating wall, even po sa ating wall. Paki-share po. And also sa inyong fellow servants, sa inyong mga friends, classmates, family. Kindly share po before we start. Okay, we will start the program with our 3 o'clock prayer. All together, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus
bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat po muli kami sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin ngayong hapon at pinagtipon-tipon niyo po kami upang magsagawa po ng misyon. Panginoon, ipagkaloob niyo po sa amin ang inyong pag-ibig. Panginoon, kayo ang Diyos ng pag-ibig. Turuan niyo po kaming umibig ng katulad po ng inyong pag-ibig. Panginoon, hinihiling din po namin ang inyong awa para po sa aming lahat. Sa lahat po, Panginoon, na mga may karamdaman o mga may sakit po sa panahon pong ito, pagkalooban niyo po sila, Panginoon, ng kagalingan. Gayon din po, Panginoon, ng mga naghihirap. Bigyan niyo po kami ng pag-asa, pati po sa mga nagdarako, Panginoon. Idinudulog din po namin, Panginoon, ang aming mga frontliners sa panahon po ng pandemyang ito. Bigyan niyo po sila ng kalakasan para po sa pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Hinihiling din po namin, Panginoon, ang inyong awa para sa aming lahat. Kalakasan po at kalusugan para po sa amin, para po makaiwas po sa sakit, Panginoon. Gayon din po, hinihiling namin sa Espiritu Santo ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Ibigay mo sa amin ang inyong inspirasyon upang maging matagumpay ang misyong ito. Ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Amen. ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Once again, Father Abe, good afternoon. Magandang hapon po, Brother Edwin, at sa lahat na ating nakapanood ngayon. And still happy, good afternoon pa rin po, and happy Valentine kay Father Lucio, ang ama ng ating programa. Apo. So, yung mga host nyo po ngayon ay mga single. Si Father Abe, bawal po siya makipag-date. But you're still celebrating, diba? Ako man pa yung single. Sa almusalita ang aking date. Opo. Ako man pa yung single, pero dito po sa almusalita ang aming date ngayong hapon, Yes, si Father. Brother Edwin ay single, available. Ako po single but not available. Okay, thank you, Father. So, yun po. Counting katekismo lamang, Father, patungkol po sa Valentine's Day. Okay. Bakit nga po ba tayo nag-celebrate ng Valentine's Day? Sino po ba si Valentino o si San Valentino? Oho. Para po sa kaalaman nating lahat, si San Valentino po ay isang obispong Katoliko. Oho. Siya po ay ilang beses pong naaresto, Father, to kasi Yes. very passionate po siya sa kanyang serbisyo at paglilingkod sa mga Kristiyano. Kasi nung panahon po ni San Valentino, Father, pinapersecute yung mga Christians. Emperor Claudius po, mga panahon po ito ni Emperor Claudius, Father. Itong si Saint Valentine, may mga lumalapit sa kanyang mga couple na gustong magpakasal, gustong tumanggap ng sakramento ng kasal. Siyempre, dahil bilang pare, at yun ay kanyang misyon o trabaho, hindi niya tinatanggihan. Instead, he secretly wed those couple, Father. So, kaya siguro, Father, siya yung naging patron saint ng mga couple, At ginugunita natin yung kanyang kapistahan ngayon bilang pag-alaala sa kanyang mga nagawa sa Santa Iglesia. Bukod po doon, Father, sa pagpapakasal sa mga young couples, secretly, kasi bawal nga po pinipersecute yung mga Christians nung panahon nila, kino-convert din niya, Father, yung mga Romans noon po nung panahon niya. Mga pagan soldiers. Mga pagan soldiers, kino-convert din po niya into Christianity. Kaya po galit na galit sa kanya itong si Emperor Claudius. Kaya ilang beses na po siyang inaresto, Father, dahil sa kanyang masidhing pagtulong at sa Santa Iglesia, Father. And ultimately, he was killed as a martyr for the faith. Yes. Okay, siya nag-alay ng buhay para sa Panginoon. Kaya dalawang napakahalagang mensahe po sa atin ngayon, itong Valentine's Day. Ang Valentine's Day po ay hindi araw ng mga landian. No, kung hindi ito ay araw ng ating pananalangin sa Panginoon. No, napakaganda kung ang magdi-date ay mga mag-asawa, kasama ang kanilang mga anak, family. They will express their love of each other, and they will also fulfill their vow of fidelity to each other. So kaya yun po mga hindi pa mag-asawa, yung mga magkasintahan pa lang, mag-date kayo, pero huwag gagawa ng kasalanan. Don't indulge in what we call premarital sex. Sapagkat ang ating sexualidad at ang ating
ang ating katawan, no, ay inilaan niya ng Panginoon para sa sakramento ng matrimonyo, sa sakramento ng kasal. No, kaya wag mo nang angkinin ang hindi pa sa inyo at hindi pa binasbasa ng Panginoon. Magmahalan ng walang halong kasalanan. No, ang mag-asawa, pag nagsiping, hindi kasalanan yun, yung ay banal. No, sapagkat sila ay binasbasa ng Panginoon. At yun ay kanilang obligasyon, as husband and wife, because they belong to each other until death. At tulad ni Saint Valentine, dapat ay faithful sila sa isa't isa. Kaya sana naman walang makakabit yung mga tao na may asawa na, at yung mga walang asawa, wag pumatol sa may asawa na. Kasi napapanood natin sa TV ngayon, dalawang mga babae, nagsasampalan para lang sa isang lalaki, yung isa kabit, yung isa asawa, minsan masiga pa yung kabit dun sa tunay na asawa, walang ganyanan, bes. Igalang mo yung pamilya ng kasal, sapagkat darating ang araw, pag ikaw rin na may pamilya na, ayaw mo ring sirain ng ibang tao ang pamilya mo. Tama po. Kaya naway mabuhay tayo tulad ng turo ni Saint Valentine, we have to love with sacrifice. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang puro landian at romances. Kung hindi iyan ay first and foremost sacrifice, fidelity to God and fidelity to your spouse and fidelity to your children. Kaya magmahal tayo ng may malinis na puso at ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Thank you so much, Father Ave, for that fruitful message. Katulad po ng sakripisyo ni San Valentino, dugo po yung sinacrifice niya just to do his his service po Yeah, at to the saka isa church, pang gusto ko nais ko i-clarify, brother, sorry for interrupting you. Actually, yung si Saint Valentine ay santo ng Katoliko. Pero yung Valentine's Day ay hindi kapistahan Katoliko. Okay. Okay, yan ay naging popular celebration na lang yan, ng mga tao. Pero hindi yan talaga fiesta ng Catholic Church. Ang ating day of love talaga ay ang Christmas, kaya nandun ang ating gift-giving. Kasi si Kristo nag-alay ng kanyang sarili, yung Diyos natin bumaba dito sa lupa. At ang isa pang day of love natin, ultimately, ay ang Good Friday. Sapagkat ang Panginoong Yesus namatay sa krus para sa atin. Kaya tayo rin, ang tunay na pag-ibig, hindi nandun lang nakikita sa sarap at kaligayahan yung mga lampungan ng buhay. Kung hindi yan makikita sa pag-aalay at pagsasakripisyo. Kapag ang asawa mo pinaglulutuan ka, pinaglalaba ka, pinag-iis-is ka ng kaldero, pinagpaplansya ka, ikaw naman nagtatrabaho ka para mapakain ang iyong asawa at anak. That is true love. So kaya hindi lang ang special, kailan napakaganda ni nanay, hindi na yung ngayon na naka-makeup siya, nasa mamahaling restaurant na may hawak-hawak na rosas. Wala sa rosas ang pag-ibig, nandun sa paglalaba, nandun sa pagluluto, nandun sa paglilinis ng bahay. Dahil yun ang mahirap gawin. Kaya kahit na may roses, kahit na pinakain mo yan sa mahaling restaurant, kung hindi mo naman pinaglilingkuran, pinag-aalayan ng iyong pawis at dugo, ang iyong pamilya, hindi tunay ang pag-ibig na yan, peke yan. Kaya ang tunay na pag-ibig, sabi ka ni San Pablo sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig ay matyaga, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtitiis hanggang wakas. Because at the end, there are three things that last: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Pero yung pag-ibig na yan, ang panuntunan yan, hindi yung feelings, kung hindi yung pag-ibig ni Kristo na nag-alay ng kanyang buhay, ng kanyang dugo hanggang kamatayan. Kaya halimbawa, ikaw ay ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa, yan ay hindi pag-ibig, yan ay kataksilan. Kaya napakagandang tignan, pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga parents, mga husband and wife,
na nagdi-date ngayon, mga magkasintahan, preparing for their marriage, with purity of intentions, with love and respect of each other. At nawa, iwasan ang gawin ang araw na ito, na daan ng kasalanan. Yes po. Okay, kaya yung ating mga misa at mga rosaries ngayon, ialay natin as a reparation for those who are committing sin, of adultery, sa araw na ito. Mga immoralidad na ginagawa sa araw na ito. Dahil marami hindi lang pag-ibig ang sinasagawa, yung iba ang ginagawa kasalanan. Ipagdasal natin sila sa Panginoon. Yes po. Thank you so much, Father. Parang nag-homily na si Father ngayong hapon, ano po. So, okay, Father, yun po, trivia po, counting trivia or teachings lamang po about Valentine's Day. Okay. Father, dako na po tayo, Father, kasi Father, actually, marami pong tanong na naiwan last week. Okay. Napakarami pong gustong matuto, Father, especially about the Holy Eucharist. Yes. So, ito po yung ating tutugunan. Okay. Father, unang tanong po from Brother Juan Manuel. Why do, Father, yun po bang mga nagsisimba ng Saturday, may tuturing po ba silang Kristiyano o hindi? Since mga Hudyo naman, since ang mga Hudyo naman na paraan ng kanilang sinusunod. Okay, unang-una po sa lahat, na dapat nating tignan ay kung tayong Katoliko, meron tayong Saturday Mass, lalo na doon sa evening ng Saturday, late afternoon ng Saturday, ang tawag natin doon, anticipated Mass sa ating mga parokya. So kapag nagsimba ka ng anticipated Mass, considered na yon as part ng Sunday. Dahil sa kulturang Hudyo, yung evening ng Saturday ay part na iyon, kabilang na iyon ng Sunday. Okay. So kaya kung yun ang tinutukoy ninyo, yung anticipated Mass, ay hindi kasalanan iyon. No, you are already fulfilling your Sunday obligation with that. Okay. Pero kung ang tinutukoy mo, ayaw magsimba ng Sunday, kasi sinusunod nila yung mga Pariseo, na napakahigpit ng araw ng pamamahinga, ng Saturday. Yan po ay mali. Unang-una po sa kalat, hindi tayo mga Pariseo. Ang Panginoong Jesucristo, tayo ay mga Kristiyano, sinusunod natin ang ating Panginoong Jesucristo. We are not following the rule of the Pharisees. Ang sinusunod natin ngayon ay ang pamamaraan ng pagsamba ng mga Kristiyano. Ngayon, hindi na tayo dapat sabihin na hindi nyo sinusunod yung araw ng pamamahinga. Sinusunod namin. Nagpapahinga kami kapag Saturday. Lahat ng mga Catholic offices, mga school, sarado kapag Saturday. Kaya, Catholic Church ang nagsuggest na dapat ang tao, pagtapos ng Friday afternoon, wala, tapos na yung work, meron siyang weekend rest. Hindi lang namin na-request sa mga gobyerno na sa Sunday lang walang trabaho. Yung Saturday, pwede pa. Usually, hanggang Friday afternoon lang ang trabaho. Saturday and Sunday, rest day yan. Kaya namamahinga tayo kapag Saturday. Pero, ang Day of the Lord natin, yung tinatawag nating Day of the Holy Eucharist, yan ay ating isinasagawa kapag Sunday. Dahil ang Sunday, ang Day of the Resurrection. Okay, saan po natin mababasa yan? Basta pakibasa, Brother Edwin, itong John chapter 20, verse 19 ng King James Version. John chapter 20, verse 19, ganito po ang ating mababasa. Nang kinahapunan nga ng araw na yaon, sa unang araw ng sanglinggo, at nang pipinid ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Okay. So, ibig sabihin, nabuhay ang Panginoong Jesus at nagpakita sa mga alagad Sunday.
Okay, first week. No, first day of the week. Okay. So napakalinaw niya dito sa John chapter 20 verse 1. The first day of the week comes Mary Magdalene early when it was yet dark unto the sepulchre and seeth the stone taken away from the sepulchre. No, dahil nabuhay na ang Panginoon ng unang araw ng Sanlinggo, which is Sunday. Okay, at napakaganda po niyan kasi yung pag binasa nyo yan sa wikang Griego, ang nakalagay, Sabaton, ton Sabaton. Ibig sabihin, the Sabbath after the Sabbath. Ibig sabihin, hindi lang Saturday ang Sabbath, pati ang first day of the week, Sabbath, ng Passover week, yung 8th day, yun ay Sabbath pa rin. Kaya yung Sunday of the Lord's Resurrection is also a Sabbath, hindi lang Saturday. At tapos yan, 8 days, nagpakita uli siya on the same day, Sunday uli. No, at doon niya kinausap si Santo Tomas, sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Okay. At kaya yung milagro doon sa miracle apparition ni Lord sa Emmaus, na hinati niya at binasbasan yung tinapay at alak, yun din ay naganap ng Sunday evening. Kaya may misa pa tayo hanggang Sunday evening. Yes, okay. At kahit na yung mga apostoles, no, ay sila ay nagpipira-piraso ng tinapay na tinatawag nating misa, no, kapag araw ng linggo. Ito nga po yung sinasabi dito sa Gawa chapter 20 verse 7. At ng unang araw ng Sanlinggo, kami nagkakapisan, nagkakatipon sila. Kaya nagtitipon din tayong mga Katoliko, no, sa araw ng linggo. Okay. At pagkatapos yan, upang pagputol-putulin ang tinapay, ang tawag natin the Eucharistic, the breaking of the bread, which is one of the ancient names ng Holy Eucharist. Okay, yung word na Eucharist galing sa Eucharisteo, na yung tinapay na pinagputol-putol, itinataas at pinagpapasalamat sa Diyos. So kaya dahil diyan, tama tayong Katoliko. We are resting, no, in Saturday. And at the same time, we are gathering together for the breaking of the bread, for the Holy Eucharist on Sunday. Yes. Okay? Yung ayaw sa Sunday, problema nila yun. Bakit hindi nila sinusunod yung ginagawa ng mga apostol? Bakit ginagawa nila yung ginagawa ng mga Pariseyo na Saturday lang? Anong kaibahan nila sa mga kalaban ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba? Kaya nga pinatay ang Panginoong Jesucristo kasi you are violating the Sabbath, sabi nila. Kasi ang Panginoong Jesucristo nangangaral, nagpapagaling ng araw ng Saturday. Hindi niya ginaya yung mga Pariseyo na walang ginagawa kapag Saturday, no? So kaya dahil diyan, tayong Catholic, no, ay hindi man nagtatrabaho ng mabigat, we are resting. But at the same time, hindi yan ang ating gathering for the Eucharistic celebration. Kasi hindi yan ang day of the resurrection of the Lord. Yes po. Okay? Kaya very biblical ang pananampalatayang Katoliko. Thank you, Father, sa pagtugon po sa unang katanungan. Pangalawang katanungan, Father, sa ating very passionate po na taga-subaybay na magtanong, Father, si Father Levi Lahera. Ito po yung kanyang tanong. Father Abe, sa transubstantiation ng Eucharistia, nandoon din po ba ang Holy Trinity once na kumain tayo ng ostia? Follow-up question po, kapag kumain po ba tayo ng katawan ni Kristo, ay kinakain din ba natin ang Holy Trinity sa pamamagitan ng ostia, Father? Okay, unang-una po sa lahat, ang turo ng ating simbahan, ano ba ibig sabihin ng transubstantiation? Yan ay dogmatic explanation or definition. Ang ibig sabihin lang yan, no, yung kapag binasbasan ng pare yung tinapay at alak, dahil sinusunod niya yung utos ni Kristo na gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kasi gagawin ng pare yung action ni Jesus, kukuha ng tinapay, itataas, babasbasan, okay, tapos ulitin niya yung words ni Jesus, ito yung aking katawan na inihahandog ko para sa inyo.
para sa ating pananampalataya, no? Sa oras na yon, yung tinapay at alak ay nagbabago yung substansya. Okay. Baka itsurang tinapay pa rin siya, itsurang alak pa rin, pero yung substansya niya, nagiging katawan at dugo ni Kristo, yung tinapay at alak. Okay. Kaya yung Holy Eucharist, it contains Jesus. Okay. No, body and soul, humanity and divinity. Taglay-taglay niya si Kristo Jesus, no, katawan at kaluluwa, no, nandoon ang kanyang pagkatao at ang kanyang pagka-Diyos. Kaya dahil diyan, yung Holy Eucharist is called the body of Christ. Hindi po yan the body of God the Father, the body of the Holy Spirit, mali po iyon. Okay, so yung banal na Eucharistia ay Diyos, pero ito ay tumutukoy sa Diyos Anak, hindi yung Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo. Although siya ay naging katawan at dugo ni Kristo, dahil sa kalooban ng Diyos Ama na siyang nagsugo sa anak. At dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaya tinatawag ng pare yung Holy Spirit. No, kasi si Kristo ayon sa Luke chapter 1 verse 35, nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Di ba sabi ng anghel kay Mama Mary, no, lulukuban ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. No? Kaya banal lang ipanganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Okay, kaya ngayon, di ba, epiklesis, tinatawag yung Holy Spirit to transform the bread and wine into the body and blood of Christ. Okay, so kaya wala po yung, hindi kasama dyan yung Holy Trinity. Lagi na po natin tatandaan, yung Holy Trinity is one God. Yes, Father. With three divine persons. Sila ay one in everything, one in honor, in power, in glory. Substance. In substance, in nature. But, meron silang distinctions of persons. Okay, the Father is not the Son is not the Father, and the Son and the Father are not the Holy Spirit. As regards personality, as regards their being persons. Okay, kaya lahat ng characteristic exclusive sa person ng anak ay hindi attributed sa Father and Son. Halimbawa, hindi nagkatawang tao ang Ama at ang Espiritu Santo. Si Kristo lang, ang Diyos Anak lang ang nagkatawang tao. Dahil doon, si Kristo lang ang isinilang sa Bethlehem, hindi isinilang sa Bethlehem ang God the Father at ang Holy Spirit. Si Kristo lang, ang Diyos Anak lang ang napako sa krus, hindi napako yung Diyos Ama at ang Diyos Espiritu Santo. At ganoon din sa Holy Eucharist, hindi nagiging katawan ng God the Father at ng Holy Spirit ang Holy Eucharist. It is the body of Christ, Corpus Christi. Okay. Pero ano ang kaisahan nila? Yung pagka-Diyos, no? Each of them, no, is God because they have the same substance, no, of divinity. Okay. So kaya diyan po natin makikita, yan ay isang misteryo, isang hiwaga, but at the same time merong philosophical and logical and reasonable explanations ang simbahan para mas maunawaan natin. Just to give Brother Levi an advice, kindly watch the episode 3 and 4. Topic po yun ay Most Holy Trinity para po mas maintindihan natin what is substance, what is essence, what is nature, para mas maliwanagan po tayo doon sa diniscuss ni Father Abe. Balikan po natin yung ibang episode sa YouTube channel ng Almosalita. Okay? Thank you po, Father, for answering that question. Father, itong tanong, not related to the Trinity. Father Abe, a Blessed Sunday, there is a chapel in Santa Mesa that the image on the main altar is a cross instead of a crucifix. Is it okay, Father? A question from Brother Edward Yanez. Well, unang-una sa lahat, no, ay maaaring kaya crucifix ang ginagamit doon, yung krus na yon ay mayroong mahalagang historical significance para sa simbahan na iyon.
Kasi meron iba yung krus na yun ay yun pa yung ginamit ng mga sinaunang pangaring Agustinian, Franciscan, Dominicans na nagtayo ng simbahan. Kaya dahil doon ay very mahal na mga tao yung krus na iyon, para yung krus sa wawa. 'Di ba, mga ganyan. Pero ganun pa ba, hindi nangangahulugan na porket hindi siya crucifix, wala yung imahe ng Panginoon. Hindi naman nangangahulugan na yung parokya na yun, yung chapel na yun, nire-reject na yung crucifix. Okay. Unless kung yung chapel na yan, hindi in full communion with the parish and with the bishop. Sabi, Santa Mesa, Manila. Kung Santa Mesa yan, under yan ng Archbishop of Manila, ng Archdiocese of Manila. Kung aprobado yan ng Arsobispo, aprobado yan, noon pa nila, Cardinal Sin pa nila, Cardinal Santos, walang problema. Kasi tuwing misa rin naman, merong yung sakristan pumapasok, may daladalang crucifix. Di ba? Oo. So kaya dahil diyan, at tuwing misa rin tinataas yung crucifix, kaya dahil diyan ay bukod sa cross na iyon na nasa altar nila, hindi pa rin natin inaalis yung presence ng crucifix sa ating mga chapels at sa ating mga simbahan. Kaya walang problema diyan kung yan ay aprobado ng kura paroko and at the same time na aprobado ng obispo o arsobispo ng lugar na iyon. Yes, pa. Thank you, Father. So another question, Father. Ito pa, Father, related na to sa Eucharist. Ask ko lang po, bakit po laging sa New Testament kinukuha ang Gospel during the Holy Mass at sa Old Testament ang first reading? Salamat po, God bless. Okay. From Ate Sil, the Queen. Okay. Hello, Your Majesty, the Queen. Okay. So, kilala niyo po ba si Mama Mary, the Queen of Heaven and Earth? Ayan, okay. So, ngayon po ganito. Unang-una sa lahat, ang atin pong misa ay kumpletos recados. Yes. Kasi yung first reading galing sa Lumang Tipan. Okay. So, kadalasan galing yan sa Lumang Tipan. Bakit galing sa Lumang Tipan? Kasi sa Lumang Tipan, inihanda ng Diyos ang pagdating ng Mesiyas. Doon, inihanda ng Diyos yung mga propesiya sa pagdating ng Mesiyas. Okay. At pagkatapos niyan, yung responsorial psalm na galing sa Psalm of David, sa Davidic Psalter of David. Yan ang dasal ng mga banal at mga santo sa templo ng Jerusalem. Kahit sila Jesus, sila Mama Mary, sila Saint Joseph, pag nasa Jerusalem temple, dinadasal nila yung Psalms. Yun ay very holy. Kaya dinadasal din natin ngayon, kinakanta natin. Okay, o kundi nire-recite. Pagkatapos doon, yung second reading ay galing sa sulat ng mga apostol. Sulat nila San Pablo, Saint James, Saint Peter, Saint John, books of letter to the Hebrews, book of Revelation. So, kasi yun ang explanation na natupad yung hula doon sa unang tipan. Okay. And explanation na naganap na yan, natupad na. Kayon, ang pagdating ng gospel, yun ang pinakamahalaga sa lahat. Tumatayo tayo. Kasi habang binabasa yung gospel, Jesus Himself is speaking to us because the gospel are the words and actions of Jesus. It tells us the ministry, the pure teaching of the Lord Jesus. Okay, so kaya dahil diyan, sa buong kasulatan yan na may pinakamataas na antas para sa atin. Dahil si Jesus ang perfect revelation of God the Father. At ina-explain nga yan sa atin ng letter to the Hebrews. Okay, ganito po yung sinasabi sa sulat sa mga taga-Hebreo, chapter 1, verse 1 and 2. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon. O, yung salita na yan, binabasa natin sa first reading. Okay. At sa iba't ibang pamamaraan sa pamamagitan ng mga propeta. Verse 2, ngunit ngayon,
Siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nalikha ng Diyos ang sansinukob at siya itinalaga niya nagmamay-ari ng lahat ng bagay. So, ibig sabihin, yung salita ni Jesus na nasa gospel, yan ay talagang puro at dalisay na salita ng Diyos dahil ang Diyos mismo ang nagsalita yan at nangusap yan. Bumaba siya dito sa lupa para magsalita sa atin. Kaya perfect message yan. Yan ang perfection and fulfillment ng divine revelation, ng pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa atin. Kaya among all the Word of God, the four Gospels have higher rankings than every books of the Bible. Yes, Father. Okay, so kaya dahil dyan, napakahalaga nito sa atin, kaya talagang tinataas yung ang book of the gospel, iniinsensuhan pa yan. Pag binasa yan, may 2 kandila pa sa paligid. Kaya talagang pinakikita natin kung gaano kahalaga. Pagkatapos basahin, hinahalikan pa ng pari yung aklat ng gospel. Pag nandiyan ang obispo, hahalikan niya yan, tapos ibablesan niya pa yung mga tao ng book of the gospels. Ganyan ka natin kamahal ang Biblia, ganyan natin kamahal ang salita ng Diyos at ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Father, nakaka-amaze po nasa Liturgy of the Word po natin. Kompleto po kasi yung first reading ay pre-Messianic era. Yes. Ang second reading ay post-Messianic era. Yes. While the Gospel naman po is Messianic era. Parang Yes. cover na cover po natin yung from cover to cover yung ating Yes. Bible, Father. Kaya sabi nga ng mga experts, kapag tayo ay nagsimba araw-araw for 3 years, di ba? Hindi lang every day tsaka Sunday, mababasa mo yung buong Biblia. So kaya dahil dyan, talagang pinagyayaman ng simbahan ang ating pananampalataya ng salita ng Diyos. Kaya very biblical ang ating Holy Mass at very biblical ang ating Catholic faith. Father, hindi ko lang po talaga maisip saan po nakukuha ng ating mga kaibayo na sa misa daw po, hindi daw po Biblia ang ating Baka hindi nila alam yung Biblia. Kaya pag binabasa natin, hindi nila alam kasi akala nila galing yun sa kung saan-saan. Di ba? Hindi naman natin yung kinukuha sa dyaryo na pambalot ng tinapa. Sinasabi naman natin, ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ang pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, ang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Napakalinaw, pinasinasabi naman natin kung saan galing. Yes po, Father. Thank you, Father. So alam niyo na po mga ating mga taga-subaybay na during the Mass, very biblical. At saka meron yung ng maraming mga Catholic websites, binibigay yung daily readings. Misalet, Father. May mga misalet pa na babasahin mo kung ano yung mga readings ng Sunday. At saka meron 365 Days with the Lord sa Yes, St. Paul. At saka meron din yung Claretian publication. Okay. Na yung nandoon yung lahat ng readings ng pati ordinary days and Sundays. Actually, Father, the 365 Days with the Lord, since teenager ako po, yun talaga yung ginagamit ko up until now po. It is a very good guide. Kung gusto niyo po yung Claretian version, meron naman po. So, isa po itong magandang libro na pwede nating gamitin for us to nourish our spiritual life. Amen. Okay, Father, napakagandang explanation. Another question po. Father, pwede po bang magtanong, halimbawa, nabasag ang rebulto or this is maybe an icon, dapat po bang itapon o kailangang ibaon? From Sister Sara Militante. Yes, ang suggestion, kapag sila ay pwede pang ipaayos, may mga nagre-retoke ng mga yan, may mga nag-e-encarna uli, magagaling sila na iaayos uli nila. Pero kung talagang hindi na pwede, talagang sirang-sira na, hindi na maipapaayos pa at wala naman tayong pera na pampaayos. Balutin ninyo ng may buong paggalang. Tapos ibaon, para sa ganon, siya ay
dinidispose with respect and honor. Kasi hindi man yan Diyos, hindi yan tunay na santo, pero yan ay larawan ng banal. Okay. So kaya dapat pa rin nating igalang, pero syempre alam naman natin yung mga material na bagay nasisira, Kaya kapag panahon na para sila ay i-dispose, gawin natin ito na may paggalang at may pagmamahal. Para bang yung yung mga larawan ng iyong mga magulang, di ba? Minsan kahit nakasiraan na, kinikip pa natin, nandyan pa rin, kahit gunit-gunit na. Kasi mahal natin yung nire-represent ng larawan na iyan. Okay, Father. Another question po. Ito, Father, magandang tanong to. Hindi po siya related sa Eucharist, pero napakagandang tanong. Father, can you please enlighten us about atheist or atheism? Thanks po, from Brother S. Bart. Okay, ang atheism ay ang sistema ng paniniwala na nire-reject ang existence or presensya ng Diyos. Kaya ang isang atheist ay isang tao na hindi naniniwala sa Diyos. Okay. So kaya, ayon sa ating paniniwala, dapat nating respetuhin ang mga taong iyan at para sa atin, hindi excuse ang isang tao para maging atheist. Sapagkat ayon kay San Pablo, ay ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at ang karangalan at kadakilaan ng Diyos ay pinapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ito po ay mababasa natin dito po sa Romans chapter 1 verse 19 to 20. Ganito po ang ating mababasa. Pakibasa, Brother Edwin. Okay. Romans chapter 1 verse 19, sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ang sanglibutan, ay nakikitang maliwanag, sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang mga walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang sila'y walang madahilan. Okay, so sabi nga ni San Pablo, walang dahilan sila para hindi maniwala sa Diyos. Dahil ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita, kanyang ipinahayag sa mga bagay na ginawa niya at ating nakikita. So halimbawa, sabi natin, nakakita ka na isang napakagandang painting. Alam mo na merong may gawa niyan. Na yan ay ginawa, yan ay obra maestra ni Michelangelo, ni Leonardo da Vinci, ni Rembrandt, ni Picasso, mga ganyan, ni Salvador Dali, ni Giotto, mga great Raffaello, mga ganyan, Amorsolo, Botong Francisco, yung mga yan, may gawa. Ngayon, bukod pa sa painting, yung reality natin, makikita mo, may magandang tanawin. Napakaganda ng sunrise and sunset, may makakabundukan. Sino ang may gawa ng mga yan? Okay. Sabi nila, bakit? Nakita nyo ba na ginawa yan ng Diyos? Bakit? Nakita mo rin ba na hindi niya ginawa? Di ba? Kung mapasihan mo, to see is to believe, dapat tumahimik ka kasi hindi mo rin naman nakita nung ginawa yan. Ibig sabihin, hindi mo rin na alam na hindi Diyos ang may gawa niyan. Sinong gumawa niyan? Ipis. Di ba? Tapos sabihin, anong malay mo kung yung earth is eternal, nandiyan na talaga yan. Di kung ang earth ay eternal, kung ang material, if matter is eternal, laging nandiyan na simula pa, ibig sabihin, ang matter ang Diyos. Di ba? Eternal siya eh. Ngayon, kung eternal siya, bakit nabubulok? Bakit namamatay ang mga puno? Bakit naaagnas ang mga bundok? Bakit inaagos ng tubig ang lupa?
Di ba? Bakit nabibiak ang lupa? Bakit lumilindol? Ibig sabihin, hindi siya eternal. Siya ay finite, siya ay limited. Okay? Kaya sabi ka ni St. Thomas Aquinas, kung mayroong daigdig, mayroong gumawa ng daigdig. Yung gumawa ng daigdig, ang tawag natin nun Diyos, the uncaused cause. Dahil siya ang may gawa ng lahat, walang gumawa sa Kanya. Oh, yung number 1 pa kayo, nakikita natin sa daigdig may gumagalaw. May low tide, high tide, no? Mayroong pag-inog ng daigdig, yung orbit of the earth. Kung yung electric pan umiikot, yung engine ng makina ng kotse umiikot dahil pinaandar ng driver, sino ang nagpapaandar sa orbit ng mga planeta? O, ang tawag natin dun sa mover of the world ay God. At siya ay walang magpapagalaw sa Kanya dahil siya nagpapagalaw ng lahat. O, merong magandang tanawin. O, saan nagmumula ang kagandahan ng lahat ng iyan? The things cannot be beautiful unless they are made or they came from someone who is supremely beautiful. May talino tayo. Saan galing ang talino natin? Di ba? Kahit kumuha ka ng karne, pagsama mo yung karne ng baka, karne ng baboy, karne ng palaka, karne ng manok, pagsama-samahin mo, magkakaroon ba ng talino yan? Hindi. O bakit tayo may talino? Kasi dinisenyo tayo na may talino, na may isip at talino, may kalooban. So the one who created us must be intelligent and supremely intelligent. Okay. Kayo mga kapatid, no, minsan kahit may mga kaibigan ako, atheist daw, atheist, pero pag may sakit na padre, pagdasal mo naman ako. Kita mo na, kapag kinakain ka na ng cancer, kapag ikaw ay nagkakasakit, tumatawag din sa Diyos. Okay? Pero minsan po, huwag tayong basta-basta lang maninisi. Sabihin natin, ako, ikaw ay atheist ka, masama ka. Minsan kasi kasalanan natin. Kaya naging atheist. O, halimbawa, para simba tayo, tapos pagdating sa bahay, minumura ang mga anak. So sabi ng nanay ko, malapit sa simbahan, tapos minumura ko. Ayaw niya na magsimba, galit na sa Diyos, galit sa simbahan. Hindi dahil sa kasalanan ng Diyos, kundi kasalanan natin. Di ba? O, so merong kong kakilala, sakristan, na nagtilikod sa simbahan, nahulog yung isang kasangkapan sa altar dahil sa sakristan, nasigawan ng pare, hindi na siya nagsimba uli, naging atheist kasi sabi niya, no, kasalanan na. Kaya kaming mga pare, tinatawagan nilang Panginoon na maging mabait at mapagmahal. Ganon din ang mga magulang natin. Tayong lahat, di ba? Tayong lahat. Kapag tayong makakatoliko, nakikitaan ng kabutihan, we can attract people to God. Pag nakikita naman sa atin, masama, lalayo yung ibang tao sa Diyos. Hindi dahil masama ang Diyos, kundi hindi nakikita sa atin ang presensya ng Diyos. Buti man lang sana kung titingin lang sila sa kalawakan, titingin lang sila sa mga ibon. Kaso minsan tayo ang nakikita. Kaya magpakabait din tayo at maging mapagmahal. Happy Valentine! Father, may follow-up question, may related question po from Brother Leonor Valencia Barroso. Sa study and practice po ba na nababasa natin about the law of attraction, Father, ang sinasabi ba nilang force energy ay si God? If so, ano po ang masasabi niyo about dito? Well, unang-una, no, pag sinabi nating energy, no, in matter, yan ay material reality. God is more than energy. No, God is more than energy. So ano akala ninyo kay God, no? Electromagnetic top ng voltage 5 na ganun lang. Hindi lang siya energy. Siya ang source of all energy, siya ang source of all matter, siya ang source of all existence. Okay. So halimbawa yung liwanag, sinabi, ang Diyos ay liwanag. Ibig sabihin ng liwanag, siya pinagmumulan lahat ng pag-ibig at lahat ng kabutihan. Hindi lang yung material light. No? Kaya may light kasi He created things that are shining. No? Kagaya ng stars, ng fire, etc. But more than that, He is the source of all good. No? He is supremely good.
Kasi being is one, true, good, and beautiful. Okay? Kaya since God is the supreme being, He is supremely one, true, good, and beautiful. Okay. Father, okay. Balik po tayo sa Eucharist, Father. Parang naging Eucharist part 2 po ata itong topic ngayong Sunday. May question po si Brother Alejandro, Evangelista Mate. Was it only the presiding priest can read the gospel in the celebration of the Holy Eucharist? I mean, he can delegate servants to do it so? Well, ayon sa batas ng ating simbahan, kapag ang pare ay nagmimisa mag-isa, siya ang magbabasa ng gospel. Pero kapag ang pare ay may kasamang diakono na kasama niyang naglilingkod sa oras ng misa, ang diakono ay pwedeng magbasa ng gospel. At pwede rin, pag didelegate ng pare, pwede rin siyang mag-homily. Kasi ordained minister ang diakono. Okay. So, kapag siyempre ay nagmimisa ang obispo, pag nagmisa yan, may mga kasamang pare, meron siyang deacon na layo. Kasi yun ang main duty ng deacon, to assist the bishop. To assist the bishop. Kaya kapag nandyan ang obispo, ang nagbabasa usually ay ang diakono. Kahit sa misa ng Santo Papa, diakono ang nagmimisa. Okay. Pero pag walang diakono, siyempre yung concelebrant priest ang magbabasa noon. Kung wala siyang kasisa, nag-iisa siya rin magbabasa noon. Okay. So, kaya ang hindi lang pwede magbasa ng gospel ay ang mga non-ordained. Kasi yung yung pagbabasa ng gospel, yan ay act of Jesus. Okay. And the priest, the ordained minister, represents Jesus as an alter Christus. Yes. Okay. Thank you, Father. Father, last question po for today kasi malapit na pong maubos ang ating oras. So, sa question lang po napunta lahat but it's okay. Kasi po next week, probably new topic na po tayo. So, last question, Father. Pwede ko po bang itanong yung tungkol sa libro ni Mama Mary na Cenacle? Nag-Cenacle po kami every Saturday. Pagkabasa ng Word of God, binabasa din po yung kay Mama Mary. Pwede ko po malaman kung saan galing yung mga sulat ni Mama Mary para sa ating mga nasa lupa pa. Pasensya na po sa tanong ko and salamat po from Sister Luz Medina Passion. Okay. Cenacle, of the Blessed Virgin Mary, yan ay, ang alam kong may aklat yan na yung mga messages ni Mama Mary na galing sa spiritual reflections ni Father Stefano Gobbi, G-O-B-B as in boy, Gobbi. Okay. So, Father Stefano Gobbi. Okay, so as far as I know, yan ay merong permission to be printed, and to be disseminated by the bishop. Okay, meron niyang imprimatur and nihil obstat. Kasi na imprimatur, niya ay authorized ng simbahan na i-publish at nothing against the faith na nilalaman yan. Okay, pero yan pa rin ay bahagi sa tinatawag nating private revelation. Okay, so ibig sabihin, hindi obligado ang mga Katoliko na maniwala dyan. But if ever, for instance, you are using it for your Marian reflections, huwag niyong ipantayan sa salita ng Diyos. Hindi pwede mo, kasi minsan yung akala ng iba, pinapantayan sa salita ng Diyos. Hindi. Yan ay supplemental only. Yan ay reflection lang to support our understanding of the gospel para maunawaan natin ito in the light of our Marian spirituality. Okay. Ganun din, siyempre, na pagtitignan natin, babasa kayo yung diary ni Sister Faustina, Yes. yung mga writings na mga saints ni Padre Pio, gano'n. Kahit yung mga testimony ni Saint Bernadette about the Lourdes, Our Lady of Lourdes, or Our Lady of Fatima, yung mga sinulat nila Sister Lucia, etc. Pero mag-iingat din tayo, siguraduhin natin na we maintain dun sa approved text. Kasi merong iba na nagkukuta, sinabi daw ito ni Mama Mary sa Fatima, sinabi ito ni Mama Mary doon sa La Salette, pero peke, hindi talaga aprobado ng simbahan yung mga statements na yun. They are not part of the apparition of the Blessed Virgin Mary.
na yun ay fake. Kasi may kiniklaim na yung Rome daw ay matatalikod, no, mawawala sa pananampalataya. That is heretical. Mama Mary can never teach heresy. Yes. Oo. Kasi ang pangako ng ni Kristo, yung Santa Iglesia na tinatag niya kay San Pedro, hindi magigiba kahit na ng mga pintuan ng impyerno. Matthew 16, Oo. 18 to 19. Hindi pwedeng salungatin ni Mama Mary yung salita ng kanyang anak. Yes. Dahil si Mama Mary ay alipin ng Panginoon, hindi nagmamagaling kaysa sa Panginoon. Okay. Thank you po, Father Abe. So, mauubusan na po tayo ng oras, Father. Any last message, Father, bago natin i-conclude yung Eucharist po? Topic about Okay. the Pero unang-una po sa lahat, no, at lagi natin tatandaan na yung banal na Eucharistia ay presensya ni Kristo sa ating buhay. No, dito natin makikita yung humility of God, yung humility ng anak ng Diyos. Sabi nga ng Ama sa Hebrew chapter 1 verse 2, ang lahat ng bagay ay nakalikha sa pamamagitan niya. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. The King of Kings and the Lord of Lords. Nagkatawang tao, naging tinapay, nag-anyong tinapay sa banal na Eucharistia para makasama tayo at para ialay ang kanyang sarili. Sabi nga, sino mang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. And so that is the reason why we are grateful to this sacrifice, act of supreme love and supreme act of sacrifice, self-offering ng God the Son, no, to prove to us His love. And at the same time, para ibahagi sa atin ang kanyang divine life. No? So sabi nga ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, no, ganito po yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 na ating minamahal na si San Pablo. No, ay napakaganda. Ganito po, sabi nga niyan, the cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread that we break, is it not our communion with the body of Christ? Kaya ang tawag natin na Holy Communion. No, yung ating katawan at ang katawan at dugo ni Kristo ay nag-iisa sa pamamagitan ng Holy Communion. Kaya communion, pag-iisa. Pag-iisa. Kaya bagamat tayo yung marami, sabi sa verse 17, though we are many, we are one body in Christ because we partake of that one bread. Oh? So bakit siya naging one bread? Sabi, iba naman yung osya kinain ni Edwin dito sa Cristo Mare kaysa doon sa amin sa Holy Cross. Iba naman yung kinain doon sa Manila Cathedral. Yan ay iisa dahil yan ay iisang katawan ni Kristo. Yes. Pero kung yan ay hindi nagiging katawan ni Kristo, iba-iba yan. Talagang walang kaisahan yan. Diba? Kung yun, Father, ay simbolo lamang. Hindi yan simbolo. Kasi ang sabi ni Kristo, ito ang aking katawan. Ito sinabi ni Kristo, ito ang aking simbolo ng aking katawan. Kaya kapag ikaw ay kumain niya ng hindi karapat-dapat, nagkakasala ka sa katawan at dugo ni Kristo. Sabi ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, verse 26 to 27. Yung iba ka, pinaparusahan pa ng kamatayan dahil nilalapastangan ang banal na Eucharistia. Kaya dahil po dyan, we love the Holy Eucharist. We treat it with so much respect, with dignity and honor. No? Thank you, Father. Father, meron kasi akong isang favorite quote sa writing ni Saint Jose Maria Escriva na alam niyo naman po na isa sa mga favorite saint ko. Yes. The way po niya kanyang writing. Kasi sana po dito sa discussion natin for the last 2 weeks, na-appreciate natin yung misa, at yung Eucharist. Parang ito yung isa sa pinaka-favorite kong quote niya. Sabi niya, the Mass is long, you say, and I add, because your love is short. Minsan nagrereklamo tayo, napaka-haba ng misa, napaka-boring. Pero kung naintindihan natin yung tunay na kahulugan at kagandahan ng misa, we will appreciate it even more. We will love it even more because Jesus is in it. Actually, ang misa natin ay maiksi lang. Yes, Isang oras lang naman yan. Opo. Sa atin nga, yung homily ng pare natin, 10 minutes, matagal na yung 15 minutes. Yung iba nga,
Isang oras sa 2 oras, dal-dal pa ng dal-dal. Kung ano-ano pa nagsasabi, pataas pa na kami, pasayaw-sayaw pa, kung ano-ano ng drama ang ginawa. Di ba? Tapos di ba, 4 na oras na, dal-dal pa rin ang dal-dal, hindi pa rin matapos-tapos. Okay, so dyan natin makikita kung pahabaan ng pag-uusapan, no, mas mahaba yung sa mga born again, sa mga ganyan, kaysa sa atin, with all due respect to them. Di ba? Sa atin talaga, pag sinabi ng pare, suwain niyo ang Panginoon at suwain niyo rin. Hindi, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat, blah, blah, blah. Greeting pa lang, 20 minutes na. Di ba? Kasi very clear and precise ang ating misa. Kaya napakaganda niyan, clear and precise, malinaw, maayos, at banal. Thank you so much, Father Abe. So, yun po, that concludes our discussion about the Holy Eucharist. Hopefully po, marami tayong natutunan kay Father Abe. Simula pa po last week. And hopefully, magkita-kita po ulit tayo next Sunday po. Ang topic po natin ay confirmation o kumpil. Bakit nga po ba may kumpil, may sakramento ng kumpil ang simbahang Katolika? So once again, a blessed afternoon. Huwag pong kalilimutang magsimba to celebrate the sacrament of the Holy Eucharist. Good afternoon po and goodbye.